Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan pa rin natin si Speaker Martin Romualdez. Basta may makita akong issue tungkol sa kanya, nako. Maalala ko yung late, sino ba sa GMA sabi yung hindi namin kayo tatantanan. Mike Enriquez. So, to Speaker Martin Romualdez, hindi ka namin tatantanan. Basta may ginawa kang hindi maganda, nako, ibubulgargan namin yan. Ako, personally, as a vlogger. Okay? Dahil hindi pwedeng manahimik tayo. Ito, I don't know if you consider this karma. May masamang nangyari sa House of Representatives na mag-boomerang sa leadership ng Speaker of the House. Okay, October 15, today, 11:31 a.m., yung official website ng House of Representatives has been hacked. Okay, so yung napanood kong video, hindi ko may upload kaya baka makopyright ako eh. Ganitong nakalagay you have been hacked. Tapos may picture doon na nakangiti, na parang nambubwisit ng Alaskador. You have been hacked. Have a nice day. Then another image. Happy April Fool's Day. October pa lang. Fix your website. Ibig sabihin, yung nag-hack, nagme-message siya kay Speaker of the House. Niloloko. Diba, April 1 ang April Fool's Day? October pa lang. So, ano ang motibo nitong mga hackers? Bakit nila hinak yung official website ng House of Representatives? Kayo, mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Related ba ito sa ginagawa ni Speaker of the House? Anong ginagawa? Pwede nating i-review yung mga ginagawa niya eh. So, to me, related itong hacker na ito, baka isang makabayan nagagalit na sa nangyayari sa Kongreso. Posible ring supporter ito ni VP Inday Sara. Dali ka may tumatawag. Okay. Kasi, itong mga lately, siguro for the past month, grabe ang panggigipit ni Speaker Romualdez sa ating VP Inday Sara. Tinarget yung Confidential Intelligence Fund. Tinanggalan na sa Kamara na most likely sa Senado, sa bicameral conference, tuluyan ng matanggal ang Confidential and Intelligence Fund ni VP Sara. Ang ating VP naman, tahimik lang. Wala siyang, ang official response lang niya, yung speech niya sa kampo ng pulis na makinig kayo. Ang kumokontra ng Confidential Intelligence Fund ayaw ng kapayapaan. Ang mga taong ayaw ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Yun lang ang kanyang official response. Napakabigat. So, yun. Bakit sinisingle out ni House Speaker Romualdez ang Confidential Intelligence Fund ni VP Sara na ang Pangulo, pinabayaan nila untouched ang laki ng confidential fund ng Pangulo. Na later on, yun. Ito na, yung masakit. At dito na maraming nagalit. Nalaman natin through sa mga expose ni Sasasot na meron palang
extraordinary expenses, si Speaker Martin Romualdez, 1.6 billion. Ito rin si Senator Zubiri, meron din 331 million. 1.6 billion sa lower house na masahol pa sa confidential intelligence fund dahil andaling i-liquidate. Certification lang, tapos na ang gera. Clear na. Pinatunayan ni Attorney ex-Congressman Roque na ganyan nga talaga ang kalakaran sa ano. Kaya tuloy, nagalit na si Tatay Digong at nanawagan ng totohanan na audit sa mga pondo ng Kongreso at sinuportahan ng tahimik na mabait Attorney Vic Rodriguez. So, kikita natin na nagigising na po ang taong bayan. Tapos ang mga paepal, pamumulitika, klaro ba na wala sa puso yung mga ginagawa ni Martin Romualdez na pagbisita kunuhay sa Pag-asa Island, di naman niya trabaho yun. Yung pwersahang pagparesign ng administrator ng Office of the Transportation sa Security sa NAIA, di niya trabaho yun eh. Yung pag-inspect o pag-grade ng mga rice sa bodega. Na hanggang ngayon, di pa napailan ng kaso yung may-ari. Pag-donate ng $2 million sa Harvard. At ang pinakamalaking issue against sa kanya na hindi niya masagot-sagot yung Okada issue. Heavy luggage. Ang Pilipino hindi madaling makalimot. Kaya ako as a vlogger, paulit-ulit ko ito, i-review natin hanggang 2028. Ito na. Dalawang bigwig, dalawang heavyweight sa politika. Tatay Digong and former Executive Secretary Vic Rodriguez. Nagtandem na. Panawagan ng totohanang audit. So, ako, tingin ko, itong hacker na galit na kay Speaker Martin Romualdez, pinasok niyang website hoping na may makuha siyang informasyon or tungkol sa pundo. But at the same time, hinak niya na. Ayusin yun bago nila So, this is breach of security, sign of poor management. Mahina ang House of Representatives dahil kayang-kayang i-hack. Dapat secured yan dahil it's an institution of high level of institution. Okay lang sana kung ordinaryong ahensya, kailang House of Representatives, pabayaan mo, mahak ka. Kahihiyan yan. Okay. So, gising na po tayo. Diba? Nagkakaisa na. Salamat. Magpasalamat tayo sa mga nag-i-expose. So, itong si Sas Sasot nasa Beijing, China pala ngayon. Tinatanong siya, bakit ngayon lang siya nagsasalita? Ang sagot naman niya, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang din sasabihin. So, may magandang response ni Sas sa nagtatanong sa kanya. Sino yung nagtatanong kay Sas? I believe ito yung mga bayarang vloggers ni Speaker of the House. Isa na yan yung Jam Magno. Resback ni Sas. Tanong ko rin, bakit yung mainstream media? So binanggit niya, mga ABS-CBN, GMA, TV5, and the rest, mainstream media. Bakit tahimik sila sa isyong ito? Nabayaran ba sila? Nagtatanong lang si Sas. Bakit tahimik? Bakit social media lang? Kami lang mga vloggers ang nag-iingay. Yun ang dapat masagot. Kampo ni Speaker Romualdez dahil ang lumalabas na balita tungkol sa kanya ang gaganday.
Talagang papugi. Yung latest na balita kanina na narinig ko, pagdating ng mga yung 3 bangkay ng mga Pilipino na namatay sa Gaza, sa Israel, magbibigay si Speaker Romualdez personal na tulong 500,000 bawat pamilya. Anong personal? Kwarta ba niya yun? Kwarta natin yun eh. Bakit sasabing personal? Maniwala ba kayong personal niya yung ibibigay? Yung $2 million na donation niya sa Harvard, personal kaya niya yun? O galing sa, anong tawag nun? Extraordinary expenses. Kaya, ang daming dapat sagutin itong ating Speaker of the House. Pinakamasipag na Speaker of the House. Bakit? Dahil lahat ng trabaho ginagawa niya. Hindi naman niya trabaho. Yung pag-distribute ng ayuda ng DSWD. Yung cash payout ba? Nandun, nakikisawsaw. Pati misis niya. Yung congresswoman na party list representative ng Tingo. Yung pagdi-distribute ng bigas. Malaya Rice, Freedom from Hunger. Yan, pinapakialaman niya na lahat. Jack of all trades, master of nothing. Yun po ang nagbabalak maging presidente ng Pilipinas. But tingnan natin, by 2028, DDS ito. Ako, I have committed. I will do everything I can para manalo ang ating BP Sara, the best hope for our country. Mabuhay po kayo, BP Inday Sara.